Magandang umaga po at welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Opong na kasalukuyang tumatawid sa ating bansa. Kagabi, umabot pa po yan sa typhoon category bago mag-landfall sa may Policarpo, dyan po sa may Eastern Visayas. At kanina pong umaga, yan po ay bahagyang humina o kaninang madaling araw, bahagyang humina at bumalik na po yan sa severe tropical storm category. Kasalukuyan, yan po ay nasa severe tropical storm category ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin umabot sa 110 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 150 km per hour. Kakatawid lang po yan ng Masbate at ngayon ay patungo na dito sa may area ng Romblon. Ito pong bagyong Opong ay patuloy na kumikilos pa west-northwestward at tinatawid nga itong area ng Mimaropa. At maaaring mamayang hapon, yan po ay nandito na sa may area ng Mindoro na kung saan dyan po yan pinakamalapit dito sa Metro Manila at ang malaking bahagi ng Calabarzon. Pero again, kung papansinin nyo itong ating satellite image, ang malaking bahagi po ng ating bansa, particularly itong Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay covered po ng mga kaulapan. Ito pong bagyong Opong. Again, ito pong bagyong Opong, kung titingnan natin yung kanyang structure is nandito po yung kanyang gitna or center sa may area ng Romblon or punta nga dito sa area ng Romblon. Shield po pababa yung ating mga kaulapan niyan. Ibig sabihin po niyan, yung concentration ng ating malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin ay particularly doon po sa mga areas na malapit sa center or gitna ng bagyo. Pero ito pong southern part nito, mas marami rin po tayong mga kaulapan dyan at mga possible na mga pagulan. Pero again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan nito, particularly ito pong mga areas na dadaanan o kanyang mga kapal na kaulapan, pero umaabot din po yan or nag-extend pa rin po yan dito sa areas ng Central Luzon. Slowly creeping in or umaakit na po yan unti-unti dito at nararamdaman na po natin yung mga kaulapan yan dito sa Metro Manila or makikita na natin yan at madadagdagan pa yung ating mga kaulapan dito sa Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Tarlac, mamayang hapon hanggang gabi dahil nga unti-unting gumikilos. Pakanluran, ito pong bagyong Opong. Ngayon, silipin natin itong forecast track ng Pag-asa para nga dito sa bagyong Opong. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Opong. Kasalukuyan nga yung tumatawid dito sa mga katubigan na malapit sa Masbate at patungo po ng Romblon. Maaaring mamayang hapon hanggang gabi, yan po ay pinakamalapit dito sa Metro Manila na kung saan yan po ay nandito na sa Mindoro. So yan po yung times na medyo malapit po yan sa Calabarzon at Metro Manila, mamayang hapon hanggang gabi. Pero again, malawak po yung kanyang kaulapan at nararamdaman na po ang epekto niyan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Ito pong bagyong Opong ay tatawid dito sa ating bansa ngayong maghapon at mamayang madaling araw or bukas ng madaling araw ay nandito na po yan sa may West Philippine Sea at maaaring bukas ng hapon ay makalabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga nahinder yung kanyang paglakas at nasa severe tropical storm category po, ito pong bagyong Opong at dahil nga bumababa rin po yan, nababawasan yung epekto ng hangin yan dito sa Metro Manila at sa mga areas na malapit dito ang Central Luzon at ang areas ng Calabarzon. So medyo mas malapit po sa gitna yung kanyang pinakamalalakas na bugso ng hangin. So ito pong kulay pula na ito. Ito po yung ating mga malalakas na hangin na associated sa mismong bagyong Opong. So yan po ay dadaan dito dumaan na nga dito sa areas ng Masbate, papunta dito sa Romblon at tutumbukin ito pong Mindoro. Pero again, may possibility pa po yung sumabit dito sa may area ng Cavite at Batangas if ever umakyat ng bahagya. Ito pong bagyong Opong. Pero nonetheless, pag napanatili niyan yung kanyang direksyon at dito po sa area ng Mindoro, dyan po natin mararamdaman yung pinakamalakas na hangin. Ito pong bagyong Opong. Pero again, meron pa rin tayong kulay dilaw at orange. Ito po yung ating at least 39 km per hour. So, breezy up to gusty conditions din po yan. So, possible pa rin po yan makadamage ng mga maliliit na sanga or maliliit na puno. At yung mga bahay na may gawa sa mga light materials, possible pa rin po madamage itong mga light materials. So, mag-ingat pa rin po tayo. Although, hindi na ganun kalakas yung ating hangin dito sa mga areas na yan, possible pa rin po yan magkaroon ng effects sa atin. At ngayon, silipin naman natin ang mga pag-ulan na maaaring daladala nito pong bagyong Opong. So simulan natin dito again sa ating satellite image. Again, ito pong bagyong Opong ay nandito yung center or gitna. Shield po, yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan yan ay nandito sa kanyang path at sa ibabang bahagi nito. Makikita nyo yan sa weather advisory ng Pag-asa. Yung kanyang structure at maliban dyan, ito pong mga areas na medyo malayo sa bagyo at sumasabit yung kanyang panglabas na kaulapan, maula pa rin po ang panahon natin dyan at possible pa rin tayong makaranas ng mga pagulan dyan. Nag-extend dyan hanggang sa Buanga Peninsula,
Northern Mindanao at rehiyon ng Caraga. Dito naman sa taas, umaabot na po yan dito sa Metro Manila at ilang areas ng Calabarzon at mas madadagdagan pa po yan maya-maya lamang habang kumikilos pa itaas ito pong bagyong Opong. Maka-cover na rin po niyan ang malaking bahagi ng Central Luzon. Samantalang itong areas naman ng Aurora at Isabela, ito po ay inflow ng hangin naman na maaaring magdala ng pagulan po dyan sa area na yan. So ito pong malaking kaulapan na ito ay kumikilos pakanluran. So nadadagdagan po yung ating mga pagulan doon po sa itaas at nababawasan naman dito sa ibaba habang umaakyat po itong bagyong Opong. Ngayon, narito po ang weather advisory ng Pag-asa at papakita po niya yung in-explain natin sa ngayon. So narito naman ang pinakahuling weather advisory ng Pag-asa. Again, ito pong ating mga kulay pula ay hanggang intense to torrential rain. So yung halos walang tigil na pag-ulan. O yan po yung ating malalakas na pag-ulan na nagdadala ng malawakang pagbaha at mga possible flash floods and landslides. So again, ito po ay sumusunod sa track ng gitna or center ng bagyong Opong. Ito po ay mga areas ng Northern Samar, nakatawid na nga dyan, Masbate, Romblon, kasama po dyan ang Oriental at Occidental Mindoro. Samantalang yung panglabas na kaulapan naman ng bagyong Opong ay nagdadala pa rin ng mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan dito po sa areas ng Bataan, Metro Manila, Cavite, Aurora, maging dito sa Palawan, ang hilagang bahagi ng Palawan, kasama po dyan ang Cuyo, Negros Islands, itong Negros Oriental, nag-extend nga yan dito sa may areas ng Surigao, Dinagat at Camiguin. Ito po yung mga areas dito sa Caraga. Again, may mga areas pa na walang kulay pero possible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan dyan. Extended nga yan dito sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, dito naman sa taas, papunta dyan sa central portion ng Luzon, kasama po dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales at Bataan. So ngayon, medyo mas maganda pa yung panahon dyan, pero gradually, nagkakaroon tayo ng mga kaulapan dyan at tumataas po yung ating mga tsansa ng pagulan or nadadagdagan yung frequency ng ating pagulan habang umaakyat ito pong bagyong Opong. Ito po yung ating panglabas na kaulapan pero ito pong mga areas na color orange, ito naman po yung mga areas na medyo mas malapit pa rin sa gitna. So possible yung ating mga heavy at kung minsan intense rains dito po sa mga areas ng Batangas, Laguna, Rizal, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay. Kasama po dyan, ito pong Western Visayas, Anaklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, or Negros Occidental, Cebu, Bohol, Leyte, at Southern Leyte. So ngayon, mas delikado po ang daladalang pagulan nito pong bagyong Opong pero again, mag-ingat din po tayo sa mga possible na effects ng malalakas na bugso ng hangin nito, particularly do sa mga areas na dadaanan ng center or gitna nito. Dito nga, sa gitnang bahagi ng ating bansa. Mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods and landslides, lalo-lalo na po do sa mga areas na maraming ghost projects. At ugaliin din pong makibalita sa inyong local LGU at DRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. Mamaya balikan natin itong bagyong Opong. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.